So magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Dito ulit po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoong Sus. Amin po. So katatapos lang po ng ating anniversary kahapon. Praise God kasi ang ganda po ng ginawa ng Lord at naranasan yung anointing ng Panginoong Sus. Amin po. Ang laki po ng ng ginagawa ng Lord dito po sa simbahan po natin. Faithful siya dito sa simbahan natin, kaya maging faithful lang din po tayo. Yan ang isang bagay na hinihingi ng Panginoong Sus sa atin, yung maging faithful tayo sa Kanya. Amin po. So yan, welcome po sa bawat isa po sa atin, sa bawat isang nanonood. At masaya po ako na makasama ko po kayo sa oras po na ito. Ready po natin yung heart po natin. Bago po tayo mag-start, bago tayo magpatuloy po doon sa pag-aaralan po natin, mag-pray po muna po tayo. Samahan niyo po akong manalangin sa oras na ito. Kapuyo po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Lord, sa mapag-aaralan namin, i-guide mo kami, Panginoon, at bukas na isip, bukas na puso ang pagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa oras na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na may gagawin ka sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayun po, kung may Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Awit 25 verse 4. Ayan. Kung andyan po kayo, basahin ko po. Sabi niya po sa Psalms chapter 25 verse 4, ang sabi niya, "Show me thy ways, O Lord." Sabi po, "Teach me thy paths." Ulitin ko po, sabi niya sa Psalms 25 verse 4, sabi niya, "Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths." Praise God po, napakabuti po ng Panginoong Sus sa kanyang mga salita. About pa din po doon sa guidance ng Holy Spirit ang pag-aaralan po natin, ang topic po natin. Alam niyo po, madami na pong mga tinuro sa atin yung mga pastor po natin nung itong mga nakaraang linggo at sa mga nakaraan. Marami na silang tinuro about doon sa guidance ng Holy Spirit. Alam niyo po, sa mga experience nila, sa mga naranasan nila, nakaka-bless kasi doon yung paggabay ng Panginoong Sus. May halimbawa po pag yung mga time na, yung mga testimony nila, yung mga time na, nung time na nakinig sila doon sa banal na Espiritu at doon sa, hindi pakikinig doon sa banal na Espiritu. Naalala ko po yung, yung example po ni Pastor Marlon. Pastor Marlon Behona po dito sa lugar po ng Baler. May yung isang kasama niyang worker na parang bumili po yata ng tubig. Tapos nung pauwi na, buhat-buhat niya po yung tubig. Ngayon may nagsalita ang banal na Espiritu sa kanya at ang sabi sa kanya, "Huwag kang dumaan diyan." Pero alam niyo po, hindi niya pinakinggan yung boses na sinasabi na huwag kang dumaan. Alam niyo po, sabi dumaan pa rin yung worker po na ito. Ano po ang nangyari sa kanya? Nadulas po siya. Alam niyo po, merong consequence once na hindi natin sinunod yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Ayaw ng Lord na tayo ay masaktan. Ayaw ng Lord na tayo ay maging failure sa buhay. Gusto niya lagi na maging matagumpay tayo. Yan naman ang hangad ng Panginoong Sus. Yung magtagumpay tayo doon sa buhay. Alam niyo po, napaka-importante bilang isang Kristiyano, yung marunong tayong makinig doon sa sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Paano tayo maiga-guide ng Holy Spirit doon sa gusto niya sa buhay natin kung hindi natin pinapakinggan yung sinasabi sa atin. Amin po. Kaya nga dapat bilang tayong mga Kristiyano, marunong tayong sumunod doon sa sinasabi. Marunong tayong makinig doon sa sinasabi sa atin. Amin po. Example, pag pupunta ka doon sa isang lugar na hindi mo alam yung pupuntahan, anong gagawin mo? 'Di ba? Ang gagawin mo diyan, magtatanong ka doon sa mas nakakaalam. Amin po. At sabi po nila, pag kasama mo daw si Magta, si Magta, magtanong, hindi ka maliligaw. Ayun po. Naalala ko po nung 18 years old ko po ay
babiyahe ako ng papuntang Manila. First time ko po yun. Ngayon, worker na po ako noon. Babiyahe ako. Ako lang po mag-isa, babiyahe papuntang Manila. Ngayon, alam niyo po ang ginagawa po sa akin ni kuya ko po, si Pastor Marlon po. Ang ginagawa niya po sa akin, tinuturo niya sa akin kung saan ako sasakay at kung saan ako bababa. Kumbaga, nag-iingat siya sa akin, parang ganyan. Kasi first time ko pumunta dito sa Maynila, baka maligaw ako or baka saan man ako pumunta. Kaya naninigurado si kuya ko na magiging safe at alam ko po yung bababaan ko. Alam niyo po, lahat ng sinasabi niya, lahat ng instruction na sinasabi ng kuya ko ay pinapakinggan ko. Alam niyo po, mula Pangasinan hanggang Manila, yan yung una ko po ay hindi po ako natulog. Tinitignan ko yung mga daan at tinatandaanan ko yung mga daan na dinadaanan ng sasakyan. Alam niyo po, nung alam kong malapit na ako, hinihintay ko po kung yung bang sasabihin ng konduktor kung ano yung lugar na at pinapakinggan ko. At pag narinig ko, doon ako bababa. Amen po. Kasi yun ang instruction sa akin. Alam niyo po, anong point ko po dito? Pag dumating sa time na hindi mo alam na yung gagawin mo, pag dumating sa time na naguguluhan po tayo, lumapit po tayo dun sa mas nakakaalam. Ano po yun? Walang iba kundi ang Panginoong Sus. Amen po. Kaya nga sinasabi niya sa Biblia na lumapit kayo sa akin, kayong napapagal. Kasi gusto ng Panginoong Sus na i-lead niya tayo dun sa perpektong kalooban niya para ma-guide niya tayo. Kasi gusto niya ma-guide niya tayo, kailangan lang nating sumunod. Kailangan nating pakinggan kung ano yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Kasi alam niyo, kung hindi tayo susunod doon sa sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, hindi niya tayo maigaguide. Hindi niya tayo mailalagay doon sa pinaka-safe na lugar or doon sa pinaka-maayos na sitwasyon kung hindi tayo susunod. Amin po, maraming mga Kristiyano na nagiging failure or nagiging mali-mali ang desisyon kasi hindi nila pinapakinggan yung sinasabi sa kanila ng banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Sus na huwag tayong manahan sa sarili nating karunungan. Bakit itinuturo sa atin na huwag tayong manahan sa sarili nating karunungan? Kasi gusto ng Panginoong Sus na pag dumating tayo sa time ng sitwasyon, sa time na may pinagdadaanan, gusto ng Panginoong Sus sa Kanya tayo umasa. Yan naman sa Kanya tayo lumapit. Kasi ulitin ko po, pag nanahan tayo sa sarili nating karunungan, magiging palyado po tayo. Pero pag nagtiwala tayo dun sa sinasabi ng Panginoong Sus sa atin, magiging safe po tayo. Amin po. Para mag-guide po tayo ng Panginoong Sus, kailangan nating sumunod. Kaya sabi ng Biblia, wala tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoong Sus. Amin po. Kailangan nating sumunod lahat ng sasabihin sa atin ng Holy Spirit, lahat ng ituturo sa atin ng Holy Spirit, kailangan nating pakinggan. Kasi ito yung magbibigay daan sa tagumpay po natin sa ministry at sa buhay. Alam niyo po, ang successful sa buhay or sa ministry ay nakadepende yan kung paano tayo sumunod or kung paano tayo makinig doon sa sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Lahat tayo gustong maging matagumpay, lahat tayo gusto nating mag-guide ng Lord or ng banal na Espiritu, pero kailangan nating makinig kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoong Sus. Wag nating hahayaan or wag nating babaliwalain kung ano man yung sinasabi sa atin, kundi dapat pakinggan natin. Kasi bakit? Pag sinusunod natin kung ano yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, kung pinapakinggan natin yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, alam nyo, magiging maayos yung takbo ng buhay natin at higit sa lahat, hindi tayo magiging talunan, kundi magtatagumpay tayo. Kaya nga napaka-importante, tinuturo sa atin ng mga pastor po natin na dumepende tayo sa banal na Espiritu, sumunod tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu, kasi gusto ng mga pastor at siyempre gusto ng Lord ay magtagumpay tayo, maging successful tayo sa buhay. At ayaw niya na magiging palyado tayo sa ministry. Gusto ng Panginoong Sus lagi maging maayos. Kaya nga dapat marunong tayong sumunod sa sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Amin po.
kung may Bible pa po kayo, basahin nyo na lang po dito po sa Deuteronomy chapter 1 verse 42 to 43. Siguro po familiar verse na po kayo dyan sa Deuteronomy. Ang leader na po nan ay si Joshua. Alam nyo po, sa verse na po yan, ang sinasabi niya sa mga Israelita na wag na kayong makipaglaban kasi hindi ko kayo sasamahan. Sabi ng Lord, sabi ng Lord kay Joshua, sabihin mo sa mga Israelita na wag nang pumunta doon or wag nang makipaglaban kasi matatalo sila at hindi ko sila sasamahan. Pero alam niyo po, ginawa ng mga Israelita, hindi nila pinakinggan yung instruction, hindi nila pinakinggan yung sinabi sa kanila ng Panginoong Sus. Anong ginawa po nila? Tumuloy pa din sila at nakipaglaban. Anong nangyari po sa kanila? Natalo po sila. Ngayon may instruction na, andun na yung guidance ng Lord sa kanila, na andun na yung sinasabi ng Lord sa kanila na wag na kayong pumunta, wag na kayong tumuloy. Pero dahilan sa hindi sila nakinig, natalo sila. Ngayon sa totoo silang, ulitin ko po, ang successful doon sa ministry o doon sa buhay ay yung marunong tayong makinig doon sa sinasabi ng banal na Espiritu po sa atin. Huwag nating babaliwalain yung sinasabi sa atin. Ulitin ko, dapat tayong mga Kristiyano, marunong tayong sumunod. Mabilis dapat tayong sumunod. Pag sinabi ng banal na Espiritu, huwag mong gawin, huwag natin gagawin kasi bakit? May purpose kung bakit sinasabi yan. Pag sinabing tumuloy, tumuloy tayo. Pero pag sinabing huwag tayong tutuloy kasi bakit? Mayroong purpose. Mas matalino ang Lord kaysa sa atin. Mas magaling ang Lord kaysa sa atin. Amen po, kung inaari nating Panginoon si Kristo sa buhay po natin, lahat ng sasabihin niya ay susundin po natin. Kasi kung hindi natin susundin ang Panginoong Sus or ang Holy Spirit sa lahat ng sinasabi niya, para saan ba ang pagkapanginoon niya sa buhay po natin? Amen po. Kaya nga dapat mabilis tayo Mabilis tayong sumunod. Mabilis tayong sumunod sa sinasabi ng banal na Espiritu. Amen po. Kaya ulitin ko po, kung gusto nating pagpalain, kung gusto nating maging maayos yung daan, o kung gusto nating samahan tayo ng banal na Espiritu, pakinggan natin siya. Sundin natin po siya. Kasi alam niyo po, hindi papakinggan hindi sasamahan ng Lord yung taong hindi marunong sumunod. Katulad yung sa binasa po natin, alam niyo po, natalo sila. Alam niyo po, kung hindi tayo susunod, kung hindi natin papakinggan yung sinasabi ng banal na Espiritu, matatalo lang po tayo. Amin po. Kung marunong tayong sumunod sa sinasabi ng Holy Spirit, mararanasan natin yung ginhawa at tagumpay sa buhay. Hindi natin mararanasan na hindi ko nakasama ang Lord, hindi ko nakasama ang Holy Spirit. Lagi nating mararanasan, basta marunong lang tayong sumunod doon sa sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Tsaka huwag tayong magdidesisyon. Tinuturo sa atin huwag tayong magdidesisyon sa buhay ng walang confirmation ang banal na Espiritu. Kasi magiging palyado lang tayo once na nagdidesisyon tayo ng sarili lang natin. Kaya nga sabi ko po kanina, huwag tayong manahan sa sarili nating karunungan. Manahan tayo doon sa kayang gawin ng banal na Espiritu sa atin. Amen po. Alam niyo po, dapat sa lahat ng aspeto ng buhay natin kasama ang Lord kasama ang banal na Espiritu Kasi alam niyo po, ang hirap maglingkod na hindi natin kasama ang Lord. Ang hirap lumakad doon sa isa buhay Kristiyano na walang pagsama ng Panginoong Sus, walang pagsama ng Holy Spirit. Mas magandang lumakad kahit mahirap basta kasama ang banal na Espiritu. Kasi alam nating magtatagumpay tayo doon sa buhay kasi alam nating kasama natin siya. Hindi tayo magiging talunan sa buhay. Hindi tayo magiging palyado doon sa buhay. Lahat ng desisyon natin, basta kasama ang banal na Espiritu, ay magtatagumpay tayo. Meron siyang sasabihin. Paano niya sasabihin sa atin? Paano tayo i-guide ng Lord doon sa mas magandang plano kung sumusuway tayo?
Amen po. Paano tayo maigagayad ng banal na Espiritu? Or paano niya sasabihin yung susi ng tagumpay sa buhay natin kung hindi natin siya papakinggan? Kung hindi natin siya sinusunod? Sasabihin niya yung sikreto kung paano maging matagumpay. Sasabihin niya yung sikreto kung paano tayo magiging successful sa buhay basta marunong tayong sumunod sa Panginoong Sus. Marunong tayong sumunod sa Holy Spirit. May naalala ko po, nung siguro po mga 2012 or 2013, ganyan, worker po ako dito po sa Taytay. Ngayon, dumating yung time sa akin po dyan ay nagplano po na gusto kong magtrabaho, ganyan. Pero aatin ako. Lagi sinasabi, gusto ko rin maging magsusuporta doon sa pangangailangan ng simbahan. Yan naman ang isipan siguro ng mga taong na nalilito na, ganyan. Na dumating ako sa time na gano'n na gusto kong magtrabaho at ang masakit pa dito, hindi ko po sinabi sa pastor at nagdesisyon ako ng ako lang. At kinokontak ko yung mga ate ko, sabi ko gusto kong magtrabaho. Pag nagtrabaho ko, gusto ko diyan tumira. Nakikipag-anoan na po ako noon, nakikipagkontakan at sabi nila, sige, sabi nila, pero hindi ko na inisip yung ministry, inisip ko yung pangangailangan ko. Alam nyo po, nagpray po ako noon gabi, nagpray. Alam nyo po, may pinaalala sa akin ng Panginoong Sus. Merong sinabi ang Lord sa akin doon sa panalangin po na yan. Nung nagpipray po ako noon. Alam nyo po, ang pinaalala po sa akin ng Panginoong Sus, di ba nangako ka na maglilingkod habang buhay? Naalala ko po siguro sa mga kasamahan kong mga manggagawa, naalala ito, di ba? Sa mga training, merong kasulatan na kung ilang taon ka maglilingkod, kung lifetime, 6 months, magkukumit ka may permahan pa. Alam nyo po, ang pinerma ko po doon ay lifetime akong maglilingkod. Alam nyo, nung pinaalala sa akin ng Panginoong Sus po yun, nagbago yung pananaw ko, nagbago yung isipan ko, na wala sa akin yung gusto ko nang magtrabaho, gusto ko nang yung bang gusto ko na rin yung pangangailangan sa sarili, na wala po yun. Ang nasa isipan ko na noon, or binago ng Panginoong Sus yung isipan, na yung bang doon sa mas gawain ng Panginoong Sus. At nung sinabi ko doon sa pastor na nakahawak po sa akin, ang sabi niya sa akin, may trabaho ka naman Sabi niya, maglingkod sa Lord. Alam niyo po, praise God, kasi alam niyo po, kahit minsan nagkamali doon sa pagdidesisyon, andun pa rin yung guidance ng Panginoong Sus na hindi pwede kang lumayo kundi dito ka lang. Kasi bakit? Ulitin ko po, concern ang Diyos doon sa buhay natin at sa ministry natin. Marunong lang tayong dapat sumunod, or marunong lang tayong dapat makinig doon sa sinasabi ng banal na Espiritu. Hanggang ngayon po, sa totoo lang po, yung kahit inoopera ako ng mga kapatid ko na magtrabaho, ang always ko nang natatandaan ay yung pangako ko sa Panginoong Sus. Amen po, ang pangako ko, at inano ko yung sarili ko na sinasabi ko sa kanila, may trabaho ako ngayon. Amen, dito sa gawain ng Panginoong Sus. Alam niyo po, para mas i-guide tayo ng Lord, makinig lang tayo. Makinig tayo doon sa sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Gusto niya maging successful, gusto niya na maging matagumpay tayo sa buhay. Amen po. Nakuha niyo po mga kapatid, katulad yung sa pinag-aaralan natin, yung guidance ng Holy Spirit, marami nang naituro sa atin ng mga halimbawa na nakaka-bless po nakaka-bless na testimony ng mga pastor po natin. Last ko po na kwento po sa inyo. Dito po sa may lumapit po sa akin at may nagtanong, or may elder na nag-open po sa akin. Ngayon, itong elder na to, matagal na rin umaatin. Ngayon, nang sabi niya po sa akin, yung dati niyang pwesto, sabi niya, gusto niya ulit na magpwesto ulit doon, at para magtinda. Kasi nagtitinda po ito yung elder po na ito. Sabi niya, bago ko po kunin ulit yun,
ipapakonsulta ko muna sa inyo. At kung ano po yung sasabihin po ninyo, susundin ko, sabi nung elder po sa akin. Ngayon ito po, sabi niya, ito po, yung dati kong, yung pwesto po na kasi yun ay pagmamayari ng Christian. At lahat po ng mga nagre-rent doon sa pwesto na yun, required po na umattend po sa kanila. Ngayon, nung inopen po sa akin yung elder po na ito, ang sabi po niya, gusto ko pong kunin po yun, Monday hanggang Saturday or magtitinda ako. Pero sabi po ng elder, pwede naman po akong umattend sa kanila ng umaga at tuwing hapon naman yung service po natin. Pwede lang, sabi niya, wala naman pong masasagasaan. At makaka-attend po ako doon at makaka-attend din po ako dito sa church po natin. Alam niyo po, ang sagot ko po sa kanya, wag po, Nay. Parang wala nang explanation po ako noon na basta ang sinabi ko po sa kanya, wag po, Nay. Wag, sabi ko po. Alam niyo po, yung elder po na ito, ang sabi niya, dahil sa sinabi niyo po, susundin ko po. Hanggang ngayon, alam niyo po, hindi niya ginagrab yung opportunity po na yun. Basta na yung sinunod niya kung ano yung sinabi. Ngayon sa atin po, napaka-importante na bago tayo mag-decide, bago tayo magplano sa buhay, ipakonsulta po natin doon sa ulitin ko, sa mga leader po natin. At kailangan maging marunong tayong sumunod. Amen po, para ma-guide niya tayo doon sa mas mabuti o doon sa perpektong kalooban ng Panginoong Sus sa atin. Marunong tayong makinig kasi Kristiyano po tayo. Amin po, dapat andun yung mabilis tayong sumunod sa sinasabi sa atin ng banal na espiritu. Amin po. So ayan po, at yan lang po yung maisi-share ko po sa inyo sa hapong ito, at I pray po na may nakuha at may natutunan po kayo sa hapong ito. God bless po sa bawat isa at mag-ingat po tayo. Yuko po muna tayong lahat, tas mag-pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, patuloy Lord na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na napakinggan namin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nag-remind sa amin, Panginoon. Dalangin ko sa bawat isa na nanonood, Panginoon, patuloy Lord na ilid mo kami sa perpekto mong kalooban, Panginoon, sa mas gusto mo, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, na ipagkalob mo sa amin yung mabilis kaming sumunod sa kung ano yung sinasabi mo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isang nanonood, at dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo kami, i-guide mo kami, Panginoon. Salamat o Diyos sa hapong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan. Marapat lang sa iyo, O Diyos, ibalik ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. So, ayan po, at maraming salamat po sa bawat isa, at God bless po. Ingat po kayo lagi.